good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. So this afternoon, we're going to discuss the chapter 9, Grading and Reporting System. So I am Grace A. Tunayer, the first reporter. So the last chapter, we discussed about the different methods and tools that measure student achievement in the context of different learning targets. So this chapter, we are going to discuss the assigning of grades and how it should be done in relation to the intended learning outcomes have been achieved, and that grading policies of school must also be taken into consideration in developing a grading system. So at the end of the lesson, the student will be able to first demonstrate the skills interpreting the test result. Second, demonstrate skills in interpreting grades, able to access the effectiveness of parent-teacher conference as a venue for reporting learners before perform. Isa sa mga hamon sa pagmamarka ay ang pagbubuod ng iba't ibang nakolektang impormasyon mula sa iba't ibang uri ng pagtatasa at pagbuo ng isang pamantayang numerical o marka ng titik o maikling ulat. Narito ang mga gabay sa pagbuo ng sistema ng pagmamarka at pag-ulat. Una, the primary goal of grading and reporting is the communication. Ang pagmamarka at pag-ulat ay mga paraan upang makipag-ugnayan sa mga mag-aaral at magulang at iba pang stakeholders tungkol sa pag-unlad ng mga mag-aaral. So, ang layunin nito ay hindi lamang upang magbigay ng marka, kundi upang magbigay ng impormasyon na makakatulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Pangalawa, grading and reporting are integral parts of the instructional process. Ibig sabihin, ang pagmamarka at pag-uulat ay hindi lamang mga gawain na ginagawa pagkatapos ng pagtuturo. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo mismo. Ang pagmamarka at pag-uulat ay tumutulong sa mga guro na masuri ang pag-unlad ng mga mag-aaral at mag-adjust ng kanilang mga diskarte sa pagtuturo. So, kinakailangan ang pagmamarka para malaman natin kung natututo ba ang mga mag-aaral sa technique na sa paraan ng pagtuturo na ginagawa ng mga guro. Pangatlo, good reporting is based on good evidence. Ang pag-uulat ay dapat nakabatay sa mga matibay na ebidensya. Hindi basta-basta ang pagbibigay ng marka. Ang mga marka ay dapat na nakabatay sa mga resulta ng pagkatuto na nais makamit ng mga mag-aaral. At panghuli, changes in grading and reporting are best accomplished through the development of a comprehensive reporting system. Pagbabago ng sistema ng pagmamarka at pag-ulat ay dapat na maingat na pinag-iisipan. Hindi ito basta-basta na gawin ang pagbabago. So, ang pagbuo ng isang komprehensibong sistema ng pag-uulat ay nakakatulong upang matiyak na ang mga pagbabago ay epektibo at napapakinabangan ng lahat ng mga stakeholders. So, K-12 grading of learning outcomes. So, the K-12 has specific assessment requirements and design catering to the delivery modes of learning like formal education and alternative learning. So, ang K-12 is meron talaga silang specific assessment na kinakailangan sa paraan ng pagkatuto. K-12 assessment is learner-centered and carefully consider its learning environment system. So the 21st century skills such as research, analytical, practical, and creative are part of the indicators included in the K-12 assessment. Ang assessment ay hindi lamang nakatuon sa pagkuha ng marka, kundi sa pag-unawa sa pag-unlad ng bawat mag-aaral. Isa na alang-alang ang kanilang kakayahan, kahinaan, at ang kanilang kapaligiran sa pag-aaral. So, kinikilala ng K-12 na ang kapaligiran sa pag-aaral ay malaking epekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. So, malaki ang epekto ng kapaligiran sa pagkatuto ng mga estudyante. Kaya't isinasaalang-alang ito sa pagdidisenyo ng sistema ng assessment. So, tinutulungan ng assessment ang paglinang ng mga kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo tulad ng pananaliksik,
pagsusuri, praktikal na kasanayan, at pagkamalikhain. Dadako naman tayo sa cognitive assessment and non-cognitive assessment. So, hindi lamang ang akademikong kaalaman ang sinusukat, kundi pati na rin ang di pang-akademikong aspeto, tulad ng pagpapahalaga, values, motibasyon, saloobin, ugali at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Madaling salita, ang sistema ng assessment sa K-12 ay holistic at komprehensibo. So, hindi lamang ito nakatuon sa pagbibigay ng marka, kundi sa pag-unawa sa kabuuang pag-unlad ng mag-aaral. So, isinaalang-alang din dito ang kanilang mga kakayahan, kahinaan at kanilang kapaligiran sa pag-aaral. So, layunin nitong hubugin ang mga mag-aaral na mayroong mga kasanayan na kailangan upang maging matagumpay sa 21st century. Formative assessment. Assessment for learning is given importance to ensure learning. Sa formative assessment ay binibigyan ang kahalagahan ng formative assessment. So, na isang uri ng pagtatasa na ginagamit habang nagaganap ang pag-aaral, o ito yung itong matukoy ang mga kahinaan ng mag-aaral at bigyan sila ng agarang feedback upang mapabuti ang kanilang pag-unawa, at ito ay isang proseso ng pag-aaral, hindi lamang isang paraan ng pagsusukat. Summative forms of assessment or assessment of learning are also part of the curriculum assessment under the K-12. Ang summative assessment ay ito yung assessment na ginagamit pagkatapos ng pagtuturo upang masukat ang kabuuang pag-unawa ng mga mag-aral. At ito ay isang tradisyonal na pagsusulit, bibigay ng pangkalahatang marka. K-12 curriculum prescribed that the assessment process should utilize the wide variety of traditional and authentic assessment tools and technique for a valid, reliable, and realistic assessment of learning. It gives greater importance on assessing understanding and skills development rather than on mere accumulation of content. Inirekomenda ng K-12 ang paggamit ng iba't ibang uri ng assessment sa kapwa traditional or at authentic assessment. So, ang layunin nito ay upang makakuha ng isang mas komprehensibo at makatotohanang pagsusuri ng pag-unlad ng mag-aaral. So, sa pagtutulungan ng traditional at authentic assessment, hindi ito itinuturing na magkasulangat ang tradisyon at authentic assessment. Sa halip, ito ay makakadagdag upang mabigyan ng isang mas kompletong larawan ng pag-unawa ng mag-aaral. Department of Education DepEd issued an order DepEd number 13 series of 2012. Sinasabi dito that assessment will be done in 4 levels and will be weighted accordingly. Una is ang knowledge. Refers to the essential content of the curriculum, the fact and information that the students acquires. Next is process. Refers to the cognitive acts that the student does on fact and information to come up with meanings and understandings. Next is understanding. Refers to the lasting big ideas, principles, and generalization that are fundamental to the discipline, says using the facet of understanding. Next is lastly, the product or performances. Refers to the real-life application of understanding as shown by the student performance of authentic tasks. So, as you can see, mayroon tayong table dito kung nakasa dito kung ilang porsyento ang bawat level of assessment. Una is ang knowledge na may 15%, ang process of skills na may 24%, ang understanding na may 30%, at ang products or performance na may 30%, na ang total ay 100%. So ito yung apat na level na kung saan na-issue ng Department of Education sa Department Order na number 31 series of 2012. So, proficiency level is computed from the sum of all the performances of student in various levels of assessment. First, we have the beginning, developing, approaching proficiency, and advanced. So, first is the beginning. Ang beginning.
ang mga mag-aaral sa antas nito ay nahihirapan pa sa pag-unawa ng mga pangunahing kaalaman at kasanayan na kinakailangan para sa pag-aaral sa isang paksa. So, hindi pa niya ganap na natutunan o nabuo ang mga ito. So, pangalawa, developing. Dito, ang mga mag-aaral ay mayroon ng kaunting kaalaman at kasanayan, ngunit nangangailangan pa rin ng tulong sa pagsasagawa ng mga tunay na gawain. Ang pangatlo is ang approaching proficiency. So, ang sa antas nito ay nakabuo na ng mga pangunahing kaalaman at kasanayan ng isang mag-aaral at may kaunting gabay mula sa guro mula sa mga kaklase nito. Kaya niyang ilipat ang mga ito sa tunay na gawain. Pang-apat, profession. So, ang mga mag-aaral ay nakabuo na ng mga pangunahing kaalaman at kasanayan. So, kaya niyang ilipat ang mga ito nang nakapag-iisa sa mga tunay na gawain. At huli ay ang advance. So, ang mga mag-aral nito ay lumalampas na sa pangunahing kinakailangan ng tuntunin ng kaalaman, kasanayan at pag-unawa at kaya niyang ilipat ang mga ito ng otomatiko at may kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. So, narito ang proficiency level na sa numerical value. First is ang beginning na kung saan may 74% and below. Ang developing mayroong 75 to 79%. Approaching proficiency na may 80 to 84%. Ang proficiency na may 85 to 89% at ang advanced na may 90% and above. Over the years, studies have also been on how grades and the comments of teacher written on students' paper might affect students' achievement. So, an early investigation by page 958 focused specifically on this issue. So, marami na nag-aaral sa kung paano ang ating mga marka at mga komento ng mga guro nakaka-apekto or sa mag-aaral sa achievement ng mag-aaral. Kaya, pagkatapos ng kanyang pag-aaral o sa kanyang investigation, ay dito naman niya na ang pagkakaroon ng mataas na marka ay syempre beneficial para sa mga estudyante. So, after the investigation, this led him to conclude that grades can be a beneficial effects on student learning when accompanied by specific or individualized comments from the teacher. It is according to Stewart and White, 1976. So, studies conducted in more recent years confirm page conclusion. So, based on the study presented in the previous paragraphs, so ito yung pag-aaral na kung paano nakaka-epekto ang pag-grado at ang komento ng mga guro sa estudyante. So, una, it illustrated that while grades may not be compulsory for teaching or learning, it can be used in positive ways to enhance students' achievement and performance. So, napakalaki talagang tulong ng pagkakaroon ng mataas na grado para ma-boost yung confidence ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay ng positibong paraan para mas lalo pang ganahan ang mga estudyante na mag-aral. Pangalawa, it showed that the positive effect can be gained with relatively little effort on the part of teachers. Stamps or stickers with standard comments such as this could be easily produced for teachers to use. Yet, the effect of this simple effort has significant positive effect on students' performance. So, kahit sa anong paraan is napakalaki talaga ng epekto nito para sa mga estudyante na magkaroon na ma-appreciate or makita ng mga guro ang kanilang effort sa kanilang pag-aaral. This is the continuation of our building a grade report system. The basis of good reporting is good evidence. So, whatever is preferred and required of the teacher when it comes to format grading and reporting should provide high-quality information to interested person by means of any schema they can understand by use. So, binibigyan din ng mga eksperto sa evaluasyon na kung gagawa daw ng mga mahalagang desisyon tungkol sa mag-aaral na may malawak na
implikasyon tulad ng mga desisyon na kaugnay ng grading. So, kailangan ito ng sapat na ebidensya. So kung wala ang sapat na ebidensya, kahit na ang pinaka-detalyin na at high-tech na grading at reporting system ay walang silbi. So hindi ito magagampanan at ang pangunahing tungkulin nito sa komunikasyon. There are three qualities that contribute the goodness of evidence. It is the validity, reliability, and the quantity. So, first, the validity refers to the appropriateness and adequacy of interpretation made from that information. Then, example, if an assessment is to be used to describe students' reading comprehension, evidence should actually reflect reading comprehension and not other relevant factors. Then next, the reliability refers to the consistency of assessment result. Example, attain very similar scores when the same assessment procedures and used with the same students at two different times. Results have a high degree or reliability. Then last, the quantity. So the more sources of evidence on students' learning, the better the information can be reported. So, example, any single source of evidence of student learning can be imperfect. It is essential that multiple sources of evidence in grading and reporting students is utilized. And these are the major purposes of grading and reporting. So the following are the major purposes of grading and reporting. So first, to communicate the achievement status of student to parents and others. To provide information that students can use for self-evaluation. To select, identify, or group students for certain education paths or programs. Then, to provide the incentives for students to learn. Then, to evaluate the effectiveness of instructional programs. And last, to provide evidence of students' lack of effort on inappropriate responsibility. So these are the possible sources of grading and reporting system. So first, the major exam of composition, class quizzes, reports or projects, student portfolios, exhibits of student work, laboratory projects, students' notebook or journals, and class observation, oral presentations, homework completion, homework quality, class participation, work habits and neatness, effort, punctuality or assessments, attendance, class behavior or attitude, and last, the progress made. Grading and reporting methods. Letter grades. So this is the most common and best known of all grading methods, mostly composed of 5-level grade scale letter grade descriptors. The advantage of this is a brief description of student achievement and level of performance, including student potential, can be provided to parents and other interested persons. Sa pamamagitan nito, madaling may paparating sa mga magulang ng mga estudyante ang isang maikling paglalarawan ng mga nagawa o antas ng pagganap ng mga mag-aaral o ng kanilang mga anak, kasama na ang kanilang potensyal dito. Based sa mga magulang natin noon is mas madali sila nakakaunawa o mas naniniwala sila sa letter grade. Dadako naman tayo sa disadvantages. So first, requires abstraction of a great deal of information into a single symbol. So, kinakailangan ng pag-abstract ng napakaraming impormasyon sa sulong simbolo. So, ibig sabihin, ang isang letrang grado ay kailangan kumakatawan sa maraming aspeto ng pagkatuto ng isang mag-aaral na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga detalye. Despite educators' best efforts, letter grades tend to be interpreted by parents in strictly norm-referent. The cut-offs between grade categories are always arbitrary and difficult to justify. So, disadvantages ito dahil kahit na pinagsisikapan ng mga guro ang mga letter grade ay kadalasang binibigyang kahulugan ng mga magulang sa mga tuntunin ng norm reference. So,
Ang mga cut-off sa pagitan ng mga kategorya ng mga grado ay arbitraryo at mahirap ipaliwanag. So, ibig sabihin, ang mga magulang ay madalas na nakatuon kung saan nakapwesto ang kanilang anak. So, hinahambing nila ito sa ibang mga mag-aaral, hindi sa tunay na pag-unlad ng kanilang anak. Thus lack the rest of the other more detailed reporting methods such as standards-based grading, mastery grading, and narrative. Ang sa lawak ng iba pang mas detalyadong mga paraan ng pag-report tulad ng standard-based grading, mastery grading, at narrative. So, ang mga letrang grado ay hindi nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga lakas at kahinaan ng isang mag-aaral sa kanilang pag-unlad o sa mga tiyak na kasanayang kailangan pang pagbutihin. So, hindi sila nakakasigurado or hindi nila talaga kung ano talaga ibig sabihin nito. Different interpretation of letter grades. So, sa grade, merong A, B, C, D, and F. So, criterion reference standard base. So, letter A is outstanding of advanced complete knowledge of all content and mastery of all targets and exceeds standards. Then, sa norm reference ay outstanding among the highest or best performance. Then, outstanding very high level of performance and outstanding much improvement on most or all targets. Then, letter B, very good or proficient complete knowledge of most content, mastery, and all targets, meets most standards. Then, very good performs above the class average, very good better than average performance, then very good some improvement on most of all targets. Then sa letter C, acceptable or basis command of only basic concepts or skills, mastery or some targets meet some standards. Then average performs at the class average. Then sa combined norm reference naman ay average. Then acceptable some improvement on some targets. Then letter D, making progress or developing lacks knowledge of most content, mastery of only a few targets, meets only a few standards, poor below the class average, and below average or weak minimum performance for passing. Then making progress, minimal progress on most targets. Then last, the F is satisfactory for below average among the worst in the class. Then unsatisfactory, lacks sufficient knowledge to pass. Then last is the unsatisfactory, no improvement on any targets. Percentage grades. So, it is the ultimate multi-category grading method and can range from 0 to 100, generally more popular among high school teachers than elementary teachers. Ang mga advantages naman nito is to allow for maximum discrimination and evaluation of students' achievements and performance. Then, maximize the variation among students, making it easier to choose students for honors or representative for special programs. Nagbibigay ito ng daan sa pinakamataas na diskriminasyon sa pagtaas ng mga nagawa o mga natanggap ng mga mag-aaral. So, ibig sabihin, mas madaling makilala ang mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng pag-unawa at pagganap gamit ang letter grade. Then, pinapataas ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mag-aaral na mas madaling pumili ng mag-aaral para sa karangalan o representasyon sa mga espesyal na programa. So, sa pamamagitan nito, ang paggamit ng letter grade, mas madaling makilala ang mga mag-aaral na may mataas na pagganap at maaaring ilagay sa mga espesyal na programa o ibinibigay ang mga karangalan. Dito naman tayo sa mga disadvantages. So, requires a great deal of abstraction, interpretation of meaning or of a percentage grid extremely difficult. The cutoffs are no less arbitrary but a lot more because
Because of a large number of grade categories, it is a less reliable and more subjective. Ako naman tayo sa standards-based grading. So these steps are, first, identify the major learning goals or standards that student will be expected to achieve at each grade level or each course of study. Dito ay aalamin ng mga pangunahing layunin sa pag-aaral o pamantayan na inaasahan na matamo ng mga estudyante. So, sa bawat baitang o kurso. So, parang isang listahan ito ng mga dapat matutunan ng mga bata sa bawat taon o sa mga bawat subject. Then, pangalawa, establish performance indicators for the learning goal. Dito naman ay magtakda ng mga tagapagpahiwatig ng pagganap para sa mga layunin sa pag-aaral. So, dito is kung paano malalaman kung natuto nga ba ang mga bata or kailangan ng mga paraan para masukat ang kanilang mga pag-unlad. Then, pangatlo, determine graduated level of quality for assessment each goals or standards. Dito naman ay tutukuyin ng guro ang mga antas ng kalidad para sa pagtatasa ng bawat layunin o pamantayan. May iba't ibang antas ng pag-unawa. So kailangan ng mga pamantayan kung paano masabi kung mahusay ba or mabuti or napakahusay ba o kailangan pang pagbutihin ang pag-aaral ng mga bata. Then, number 4, develop reporting tools that communicate teachers' judgment of students' learning progress and culminating achievement in relation to the learning goals and standard. So, bumubuo ng mga tools sa report ay para malaman ng mga magulang at ng mga estudyante mismo kung ano ang mga kailangan matutunan o ano pa ang kailangan pagbutihin nila sa mga pag-aaral. Ang mga advantages naman ito is when clear learning goals or standards are established, standard-based grading offers meaningful information about students, achievements and performance to students, parents, and others. So, if information is detailed, it can be useful for diagnostic and prescriptive purposes. Then facilitates teaching and learning process better than only other grading method. So dahil dito, mas madaling maunawaan ng lahat kung ano ang natutunan ng mga bata at kung ano pa ang kailangang pagbutihin. So kung detalyado ang impormasyon, maaari itong maging kapakipakinabang para sa mga layunin ng pagsusuri o pagtukoy ng mga pangangailangan. So, makatutulong ito sa mga guro makita kung saan nahirapan ang mga estudyante at kung ano ang mga karagdagang tulong na kailangan pa nila. So, mas epektibo ito sa pagpapadali ng proseso ng pagtuturo at pag-aaral kaysa sa ibang mga paraan ng pagmamarka. So, mas nakatuon ang pagtuturo sa mga tunay na pag-aaral ng mga estudyante, hindi lamang sa pagkuha ng mga mataas na marka. Dito naman tayo sa mga disadvantages. So, it takes a lot of efforts, often too complicated for parents to understand, may not communicate the appropriateness of student progress. Pang dapat na kailangan na mas maraming oras at pagsisikap para magplano. So, mag-implementa at magulat pa ng mga pamantayan sa pag-aaral. So, madalas na mahirap maunawaan ng mga magulang ang mga pamantayan at mga tagapagpahiwatig ng pagganap ay maaaring masyadong technical para sa ilang mga magulang. So, maaaring hindi may parating kung ano ang mga pag-unlad ng mga estudyante at angkop sa kanilang edad o baitang. So, maraming hindi makita ng mga magulang kung ang kanilang anak ay nasa tamang antas ba ng pag-aaral. Pass-fail grading. Simply as alternative grading method available to educators reduce the number of grade categories to just 2. Pass or fail. In the late 1800s, pass-fail grading was originally introduced in college-level courses in the college in order for students to give more importance to learn and less grades they attain. Ang pinakamadaling alternative para ng pagmamarka before is yung paggamit ng mga guro ay ang
bawas ng bilang ng mga kategorya ng grado sa dalawa lamang. Naging popular ang pass or fail sa karamihan ng mga universidad at kolehiyo noong dekada. Ginagamit ng mga universidad at kolehiyo ang ganitong pagmamarka na pass or fail sa iba't ibang programa. Advantages naman nito is simplifies the grading process for teaching and students, use of single minimal cutoff and only two grading categories improve the reliability of grading assignments. Pass or fail grading has the potential to make learning environments more relaxed by focusing students' attention or learning rather than on grade. And last, pass-fail grading is what students feel I will face in any real-life situation. So, ang mga benepisyo nito ay pinapasimple ng proseso ng pagmamarka para sa mga guro at estudyante. So, mas madali lang ang pag-iisip kung fail ba or pass ang isang estudyante. Ang paggamit ng isang simpleng cut-off o dalawang kategorya lamang ng grado ay nakapapabuti sa pagiging maaasahan ng pagmamarka. So, mas malinaw ang pagkakaiba ng pass or fail na nagbibigay ng mas tiyak na resulta. Then, ang pagmamarka ng pass or fail ay may potential na gawing mas nakaka-relax ang mga kapaligiran sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtuon ng atensyon ng mga estudyante sa pag-aaral kaysa sa grado or mas nakatuon ang mga estudyante sa pag-unawa ng mga aralin kaysa sa pagsisikap na makuha ang mataas na marka. Then, ang pagmamarka ng pass or fail ay ang paghahanap ng mga estudyante sa maraming sitwasyon sa totoong buhay. So, maraming trabaho at proyekto ang pasa o hindi pasa na pamantayan kaysa handa ng mga estudyante ang ganitong mga sistema. The disadvantages naman is students gain very little prescriptive information. So students spend less time studying if pass-fail grading is used than when a wider range of grading system is utilized. Then students only study to attain minimum passing level and show less effort in striving of excellence. So disadvantages nito is napapaunti ang impormasyon ng nakuha ng mga estudyante tungkol sa kanilang sa pag-unlad or nakapasa ba sila. So, hindi malaman ng mga estudyante kung saan sila nagkulang o kung ano ang kailangan pa nilang pagbutihin. Then, mas kaunting oras lang ang ginugugol ng mga mag-aaral sa pag-aaral kung ginagamit ang pagmamarka na pass or fail kaysa kapag ginagamit ang mas malawak na sistema ng pagmamarka dahil nga alam ng mga estudyante na pasa lang ang kailangan, mas mababa ang kanilang pagsisikap sa pag-aaral. So, hindi na sila mag-aaral ng mabuti. So, ang mga estudyante ay nag-aaral lamang upang makamit ang pinaka mababang antas ng pagpasa. So, like ang mga student is like okay na lang sila na makakuha lang sila ng passing score. So, good day everyone. Ako pa palang nasa ng reports number 4 na developing effective report system. So the most critical issue to be addressed in selecting the tools, including in reporting system, is what we call purpose or purposes it is to serve. So why we need to convey this information and what we need to accomplish. It is to determine the purpose or purposes. So there are 3 types of aspect considered the communication must be considered. So critical aspect in determining the communication purpose. So first, what is the information or message do we want to communicate? So unsa nga information ang atong kailangan upang makipag-communicate sa atong estudyante. Then second, who is the primary audience for that message? Kinsa ang ating primary or kinsa ang imuhang target from that audience or sa imuhang mensahe. Then sa third, how would we like that information or message to be used?
So, paano natin malalaman na gusto natin ang information para gamiton sa atong pagtudlo? Sa number 5, tools for comprehensive reporting system. So, reporting system most highly regarded by parents typically include a mix of traditions and more modern report tools. So, in the tool of comprehensive reporting, there are 16 types of tools comprehensive reporting system that may be included in comprehensive reporting system is that the first report cards. So when we say report cards, it is the detail for the child academic o atong makuha niya muna siya ang sige murag attendance or mga knowledge sa estudyante. And second, the not attached to report cards. And third, the standard assessment report. And fourth, the phone call to parents. And the five, weekly monthly progress report. And six, school open houses. And seven, newsletter to parents. And eight, personal letter for parents. And sa 9 ay evaluating project or assessment. Sa 10, portfolios or exhibits of student work. And 11, homework hotlines. 13, school web pages. Sa 14 naman ay parent-teaching conferences. Then sa 15, student-teacher conferences. Then sa last naman ay student-lead conferences. So, sa number 6, the guidelines for better practice to ensure better practice for grading and reporting system. So the following statements serve as guide on how to utilize effectively the grading and reporting system. So first, begin with a clear statement of purpose. Kung maghimo ta og report, we should begin with a clear statement. So so that our student ay madaling makaintindi sa ating i-report. Then second, to provide correct and understandable description of learning. So, kinakailangan natin mag-provide ng mga accurate and understanding description of learning. So that, yun na nga, sinasabi ko kanina na kinakailangan natin mag-provide ng mga understandable description of learning so that the student are mabilis lang matuloy ay using grading and reporting to enhance their learning. So, pagbibigay ng mga mahalagang feedback or information sa estudyante o mag-aral tungkol sa kanilang pag-unlad. So, kailangan natin magbigay ng mga o mag-enhance sa ating estudyante para malaman nila kung meron silang natutunan. And so, let's proceed to the do and don'ts. So, let's start with do. Use right thoughts out of professional judgment and try everything you can to score and grade fairly. Grade according to pre-established learning. And clearly inform the student that the parents of grading procedures at the beginning of the semester. And base grades primary on student performance. Then rely most current information. Then mark grade and return to assessment to the student as soon as possible and with as much feedback as possible. Review borderline cases carefully when the taught assign the higher grade. Then convert score to the same scale before combining. Then weight scores before combining. Then use a sufficient number of assessment. So let's proceed to don'ts. Depends entirely on number crunching. Allow the personal bias to affect grades. Grade on the curve using the class and the norm group. Keep grading procedures secret. Use effort, improvement, attitude, and motivation for
borderline student, penalize poorly informing student early in the semester, then return assessment weeks later with little or no feedback, be inflexible with border cases, use zero scores discriminating when average grades, include extra credit assignments that are not related to that are learning target, rely on the one of two assessment process for a semester grade, lower grades for cheating lower grades for cheating, misbehavior, tardiness or absences. And that is all. Thank you.